morning. It's coffee time With God. God. Yeah. Amen. Wow, parang tayong kulang. Okay, sige. So, ang ating title ng reflection is The Great Commandment from the Gospel according to Mark. So, let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Mark. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one and there is no other than He, and to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself, is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Yan. Ako, Sige. ito yung sinasabi na, you shall love your neighbor as yourself. Doon ako na kasi yung you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Ano na yan talagang given na talaga yan. Na talagang si God yan Pero yung second na sinabing, you shall love your neighbor as yourself, parang sinabi yun ni Lord kasi kaya tayo nandito sa mundo to para makisama tayo sa mga kasama din natin, no? Na neighbors natin. Ngayon, pagka ginawa mo kasi yung love the Lord, no, with all your heart, actually, pwede mga sabihin, pati yung neighbor malalove mo, di ba? Kaya lang, yung temptation natin dito sa mundo, kahit sabi mong love ko talaga si Lord, pero yung neighbor mo, pag may ginawa sa'yo, parang hindi ka makakontrol ng sarili mo. So talagang tingin ko, pinangalawa talaga ni Lord yan kasi ganun ka-importante na kung gano'n natin si Lord, God kamahal, yan yung susunod. No? Kaya nga sinabi niya dito na pag nagawa mo yan, lahat na yan, carried na. Kasi
Sa neighbor lang tayo makakagawa ng nega eh. Wala nang iba eh, di ba? So, kahit yung family, yung considered neighbor din yun eh. Ibig sabihin, tao, yung neighbor, tao. So, yun yung sa akin. Yeah. So parang ang message na sinasabi mo, yung hindi ka pwedeng mamili kung alin lang ang gusto mong sundin. Talagang kasama yung number 2, yung love your neighbor. Mm-mm. Kasi kung yung una lang ang gagawin mo, that is not the complete, complete parang commandment of love. Hindi yan yung So, yun ang importante yun. Okay. O Okay. ikaw. Ako, there is no other. There is no other. Ay, kasi nung binigay ni Jesus yung commandment, Mm-mm. 10 lang yun. Pinalawak yan ng mga Pharisees and scribes. Hindi naman masama yon. Makakatulong talaga yon if you follow all those commandments. Ang problema, minsan nagiging meticuloso kasi karamihan doon sa commandments na yon yung parang negative, thou shall not, mga bawal, bawal. And yun yung yun yung Mm-mm. kaya ako na gusto yun, there is no other. Mm-mm. That means dalawa lang ang tandaan natin Mm-mm. and that will uh, simplify kung paano natin isasabuhay yung ating buhay dito sa mundo. Okay. Okay, so actually, na-gets ko na agad eh. Nilagay ko na agad to make it simple eh. Sabi mo, To make kasi it there is simple. no other. To make it simple. And not only that, make it complete. Di ba? Kasi 10 yan eh. Di ba? So, Lord, simple. Pero paano naman yung iba? Sinabi na niya eh. Kompleto na yan. So, pag inanalyze mo talaga yun, talagang magagawa mo na yung the rest eh. Yung Yeah. pagnanakaw, gano'n. Kasi sa kapwa mo yung ginagawa eh. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi ka nagagawa ng nega. Okay. Tapos sa sarili mo naman, hindi ka gagawa ng nega kasi si God naman yung mahal mo. Mm. Diba? So, dito sa labas. So talagang kaya tama rin yung no. Ito ano na ako, out of Okay. the, Sige, doon na sa message na tayo. sige. Yung message sa Okay, atin ng so Holy Spirit. isang parang pumasok lang out mo kasi yung sign of the cross kaya pag no, di ba yung lahat, di ba? So parang lahat, Father and everyone, di ba? Tapos ikaw yung nakatayo eh. So talagang parang parang favorite ko kasi yung cross, lagi ko yan binabanggit. Kaya ang ganda nung ating So ang message sa atin ni Lord na mahalin natin ang kapwa natin kung mahal natin si God. Diba? Parang, Lord, I will follow you. Pero, I have to love my neighbor Yeah. first. Pero sabi niya, love God first, no? Pero, pag nandito sa mundong ito, pakita mo muna, mahal mo yung mga kaibigan. Sasabihin mo, I love you, Lord, pero galit ka sa mga kaaway mo, di ba? So parang, but, yan pa rin. Meron pa rin tayong sinasabi na grasya kasi ang hirap. No? Andun pa rin yung mahirap magmahal, lalo na kung kaaway mo. Yeah. That is considered neighbor. Di ba? So, makakatulong si God talaga dyan. And with effort pa rin sa atin, yung regular prayer natin, yung ganito natin, and yung ating paghahanap ng ways to serve in our church. Yeah. So nakuha ko yung yun din ang gusto kong maging message para sa atin. Yung parang natanggap ko. Simplify and ano sabi mo? Make it complete. Make it complete by loving your neighbor. So yung 2 commandments na yun is very simple and that includes yung neighbor. See God first and then your neighbor. Yan yung message sa akin ngayon. Very simple, kaya ang ganda-ganda. Pero ang gusto ko lang ngayon mag-expound.
Kasi ang kaya una yun, love God sa lahat with all your heart, with all your soul, with all your strength. So talagang lahat na yon, everything that you have to give, yun na love na yan, ibigay na natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos. So, ang nakita ko naman, when we do the first at nagawa natin yon, the second will easily follow. Because when we do the first commandment, love God, mag-overflow yung bountiful graces sa atin ng Panginoon. At yung grace na yon ang magtra-transform sa atin so that it will be made easy for us na mahalin yung kapwa. Yan. Yeah. Kaya ang ganda. Tsaka tingnan mo dagdag ko rin na pahabol. Kasi yung sabi mong, if you love God first, di ba? It will follow. Kaya may test ka doon. Di ba? May test ka. Love God. Yeah, talaga si God. Pero biglang yung kapitbahay, as in literally kapitbahay, naiinis ka. Balik ka ulit sabi ko, love si God. Ba't yung kapitbahay ko hindi ko malove? O di balikan mo ulit yung number 1. Ibig sabihin, hindi from the heart. Kasi pag from the heart at totoong love mo si God, kahit gano'n nakakainis yung kapitbahay mo, matututunan mong mahalin. Diba? Kaya may test agad yun Parang test nga yung love your neighbor kung talagang love mo si God. Diba? Ang isang nakikita ko dyan, when you love God, there will be an overflowing and bountiful graces sa atin. But remember, God allowed the devil to tempt us. So talagang papasok siya ron. Yes. And pagka pumasok yung devil na yon, tayo will have 2 choices. Meron tayong choices So it is important that we make a firm choice. Yes. Na lagi tayong sa ating Diyos lamang. Amen. So wag na tayong mag-alangan kasi nga yung temptation ng demonyo is really very attractive. Attractive talaga yan Yan. Kaya nga, yun yung natin, importante yung ating awareness that the evil one is real. Correct. And we have the free will to make the right choices. Yeah. So yun ang sa atin. Yun yung dapat natin gawin. We always make the right choice. Because yung may awareness tayo. Kaya maganda, yung lagi rin tayo nagbabasa ng Bible o nagsisimba, kung hindi naman araw-araw, nakikinig ka. Ang dami naman sa social media, kahit hindi kami, It will really help. Amen. Okay? Okay na ba tayo? Sige. Okay. So, see you again on Monday na. Yes, mahalin kapitbahay. Okay. See you on Monday. Bye.